33 years na si Kristo'y tinutukan ang 12 apostol. It was to them na ibinahagi niya what was important in his heart. He wanted to make sure that they understood what it was that he considered of great value. He wanted their hearts to be on fire with the same things which his heart was on fire. Obviously, sa eksenang ating nabasa, talagang hindi nila nag-gets. Mantakin mo, pakinggan mo yung mga salita na binigkas nitong dalawang magkakapatid na si James at si John. Lord, pwede ba yung hinihingi namin sa iyo, bigay mo ha? Demanding. At hindi lang yan. And so the Lord said, what do you want? What do you wish me to do for you? Nasana pa ikay naluklok na sa kapangyarihan, kaming dalawa, sa kanan mo at sa kaliwa. My dear friends, it is clear to us na yung problema nitong dalawa ay problema ng napakarami sa ating bansa. That sense of being on top, that sense of being number one, that sense of being in position of power or authority, that sense of being ako na andito at kayo hindi. Nakita natin yan. Mantakin mo sa Pilipinas, akala ko sa Amerika lang maraming may topak. Dito sa Pilipinas, maraming baliw din pala. 130 candidates for the presidency. Diyos ko, hindi nyo naisip yung pinaggagawa nyo. Ang problema kasi sa Pilipinas, apat lang ang requirements for anyone who wants to apply for the presidency. Number 1, na dapat natural born ka. Number 2, na dapat registered voter ka. Number 3, na able to read and write ka. Ika-4, that you have to be a resident of this country for the past 10 years. Kaya kahit sino na may ganitong kwalifikasyon, ayun, nag-applyan lahat. Pakinggan yung mga iilan. Si Romeo John Reyes, na ang pangalang tinataglay ngayon ay si Archangel Lucifer. Bakit ka tumatakbo? Kasi pinili po ako ng aking master to lead the country. Si Alan, Intergalactic Earth Ambassador. At sinasabi niyang in 5 years time, ang buong mundo'y gugunawin na. Kaya ang kanyang plataforma, free burials para sa lahat. Ang isa naman, napakarami daw kanyang kaperahan, 23 trillion. Babayaran niya lahat ng utang ng gobyerno. Asan ang pera mo? Nasa gobyerno. Tricycle driver. Ang kanyang plataforma, ganda. Sasara lahat ang beer house sa Pilipinas. May galito sa beer house. Isang babae, nagbubroom doon sa kanyang beranda. May bumulong na isang boses. Tumakbo ka bilang presidente ng Pilipinas. Ayun, tumakbo nga. Nag-apply nga. Siyempre, naririnig niyo na si Pamatong, no? Nagagawin niya ang Pilipinas bilang last state ng Amerika. Akala ko, yung medyo alanganin lang. Pero mayroong isa, si Hope. Graduate pa ng UP. Pinagbabawal ang anyone below 40. Hindi, dapat pwede na siya. Kasi cum laude daw siya. Anong pinag-aralan? Home economics. Ang tuturo mo sa amin, magluluto lahat. Newspaper vendor, lakas loob, no? Gagawin niyang milyonaryo ang bawat Pilipino. And of course, nasa picture kahapon si Earl Christian, 19 years old. Si Robotron siya. At babaguhin niyang bayang Pilipinas. Ang dating ko doon, dating sa akin ng picture ng bata, parang napaaga ang Halloween party. Mabibilib kayo dito sa lahat ay Arturo. Ang plataforma niya, ililegalize niya sa bayang ito ng Pilipinas. Magkakaroon na ng 4 seasons, winter, spring, summer, and fall. Anong katupakan ang mayroon to mga to? Alam nyo, para sa akin, itong circus na to, itong festival na to, is a reflection na na kinukutya na ang ating pamahalaan. Na sana yung mga namumuno ngayon, they could get na pinagtatawanan na kayo.
na kahit sinong moko ngayon ay nais na maging presidente, it's probably because they are looking at the government and have become cynical to your positions. Na yung katagang kagalang-galang, parang hindi na kayo kagalang-galang. Bakit? Ay lahat ng mga may topa kasama na. My dear friends, brothers and sisters, I think those in authority, those in the leadership today must rethink, bakit ginaganito? Bakit ganito ang tingin nila sa ating pwesto? Bakit tinangad nila to? Is this a reason of frustration? Is there something behind it that makes them laugh at us? Ano bang kadahilanan? Maybe this will tell you. Kanina pinakikinggan ko sa radyo. Hindi naman mapagkaila na itong bayang to ay tinitignan ngayon sa buong ASEAN at in fact sa buong Asia after China. Seemingly, we have grown sa ating GDP, May kapatid, maganda yun. Tinitingnan na mataas. Pero ang tanong, ito pa rin. And the statistics have remained. Na sa bawat limang Pilipino, isa is living below the threshold of poverty. Nang ibig sabihin, from between 19 to 22 million, ay talagang nabubuhay bilang mga mahihirap sa ating bayan. Nasa ating bayan ngayon, ang underemployment is still number 1 in the whole of ASEAN. Na tinitignan ngayon, that the only reason na tayo ngayon, by percentage, ang pinakamalaki, 10% ng ating mga kababayan are outside the Philippines working for our country. What seems to be the problem? Alam mo, ang sagot nitong psychologist at nitong marunong tumingin sa problema ng lipunan, isa lang, governance. Hindi tama ang ginagawa ng mga namumuno sa ating bayan. My dear friends, in a world where everybody wants to be on top, and we have become a dog-eat-dog, where the position for authority has become a rat race, where number 1 means to be on top of everything. Jesus tells us today where true greatness is to be found. Lahat gusto nyo maging dakila, then you have to understand certain things. Ang nakakatakot ngayon, may kausap akong isang congressman, binulong sa akin, Father, kung noon madiskarte ang mga politiko, mas madiskarte ngayon ang mga kabataang politiko. Bakit? After ang kanilang mga magulang, kapatid, nanay, tatay have been so long in power, itong mga kabataang politician feel like to be in power is an entitlement. Entitled kami dyan. Privilege namin yan. Right namin yan. What about trust? What about responsibility? What about accountability? What about us? Paano kami? Is it not us na pinagkakatiwala namin itong posisyon upang kami pagsilbihan? Jesus today has to remind us where true service is to be found. Bakit? Sapagkat sinabi niya, ang pagsasakripisyo is the other face ng pagsisilbi. The moment you are given a higher authority, the moment you are placed in a position higher than the rest, the moment you are given more talent than somebody else, the moment you are given more wealth than another. My dear friends, lahat ng yan, responsibilities yan, pero ibinibigay yan so that you can have greater chances to serve. Alam mo, nakakatakot habang payaman ng payaman ka, kung naisip mo lamang para sa sarili, you will end up a very unhappy person. Sa Pilipinas kasi ngayon, yung paghangad ng posisyon ng kapangyarihan, seemingly, is the end-all, the it-all ng kanilang paghangad. Kanina pinag-uusapan namin, sa ibang bayan, party system. Ibig sabihin, pag ikay kasama sa isang party, may principles kayo, may tradition kayo, may programa kayo. Dito, may party pa ba? Wag na.
Kahit sino, basta that person will make me win. And so in the end, what happens? Ang bayan ang nahihirapan. Great wealth is indeed a great blessing. Power is indeed a great blessing. Talents, pinag-aralan, these are wonderful blessings. But in the end, when we come face to face with God, all of these would not matter. Because the only thing that would matter, pakinggan niyo to, is what others have become because of you. Ako, iboboto ko ang isang tao na feeling ko, pag tinignan niya ang pwesto, sasabihin niya, ang hirap nito. Sakripisyo to. Ibig sabihin, ang dami kong i-give up. Bakit? Kasi pag kinuha ko to, magsisilbi ako at magiging number 1 ang pagmamahal sa bayan para sa akin, kaysa sa pamilya ko. That is one person I will vote, who looks at position as indeed sacrifice and a challenge to offer oneself for the sake of many. Iboboto ko rin ng isang tao who will say, hindi mo malalaman ang sinasabing pangangailangan ng iyong sambayanan hanggang you do not walk where they are walking, hanggang you are not there where they are there. Totoo po yan. That's what you call immersion. Jesus has to go down to embrace humanity so that we can understand that He was truly a leader. Katulad niya, no? Yung isang congresswoman, di kwento ko na to sa inyo, pumunta sa isang lugar. Kasi congresswoman, hindi siya congresswoman na hindi nakababad. Magbabad ka, bumabad ka, bumaba siya. And she did. Napunta siya sa isang school. Talagang baryo na nila. Papunta roon, walang tamang daan. Nagulat siya. The children pala have to walk ilogs. Dapat tanggalin ang mga tsinelas o kaya mga sapatos at lalakad. Isusuot lamang pag naandun na sa school. At pagdating sa school, nagulat siya nang dumating siya roon. Mismo yung mga tao na nagpabubong kasi hindi abot ng gobyerno. Pinalagyan ng kogo na bubong. Nang pumasok siya sa loob, natuwa naman siya. Andun yung mga kabataan. Pero nagtaka siya kung bakit doon nakalista yung 6 na papel na nakapaskel sa buletin na may 9 na pangalan sa bawat araw. Ano po ito? Ay, ma'am, sorry po, congresswoman, kasi po yung 9 na yan lang po sa araw na yan ang may karapatang maupo sa silya kasi 9 lang ang silya. And so the next day, yung bagong 9 naman na may pangalang nakapaskel, yun lang ang may karapatang umupo. Hanggang hindi mo mapuntahan yun, hanggang hindi ka nakababad doon, paano mo malalaman ang tindi ng kanilang pangangailangan? Nakababad ka ba roon? And third, in the end, that your true joy, and this was my challenge to one of the presidentiables. Nung araw ng birthday niya, I place it in front of this person. Sana po na pag-ibigay sa inyo ang biyaya na kayo ang maging presidente ng bayang Pilipinas. That your only joy ay nabigyan kayo ng karapatang makapagsilbi. Pag sinabi mo yan, yes, Father, that will be my joy. Ikaw ang presidente para sa akin. My dear friends, the Lord Jesus is telling us today, He speaks about the cup of pain that one will have to take in a moment when you are called to a position of power. Bakit? Sapagat para sa Kanya, if you have not suffered for the people you are supposed to serve, if your hands are not scarred because you have worked with them, if your feet are not wounded because you have walked with them, if you are not fatigued because you have truly walked with them, ay wala kang karapatan na tawaging isang pinuno. Today, Jesus puts only one word for true service. Tunay na pagmamahal. Tunay na pagmamahal. But para sa atin, ito'y pagmamahal na nakikita sa pagsisilbi at pagsisilbi na may kasamang tuwa. Let me just end then with a beautiful story that was told of how a person just wants to serve. Sa Amerika, sa isang mall, nagkaroon ng sale. Ang daming taong nagsipunta.
mayroong isang matrona, ang daming pinamili. Yung trolley na naandun, ang problema, sa dami ng mga customers, wala na yung tagatulak ng trolley. Ay nagwawala na siya. Anong klaseng ito? I came to be served. How come there is no one who's serving me? Just to push a trolley, wala. Ay talagang nakatingin na sa kanyang lahat. Until suddenly, a gentleman came forward, nakabihis ng konti, and said, "Ma'am, is it okay if I help you push your trolley?" Tinignan niya at sabi, "Sige." So, dinala. Tinulak yung trolley niya hanggang doon sa car park. Tinulungan pa siyang maglagay ng lahat ng mga dapat ilagay sa kanyang kotse. Nang matapos na, naglabas ng pera yung itong matrona sa kanyang bag at binibigay doon sa mama. Ang sabi naman, "No ma'am, it's okay. I do not need the tip. It was just a pleasure to serve." Natingin siya. "No, I insist. You should get this." "No, ma'am, it's okay." Sabay tumalikod. Merong isang mama doon na tinitignan itong drama ng dalawa at lumapit sa kanya. "Ma'am, do you know that person who just pushed your trolley?" "No." Sinabi sa kanya, "You did not probably recognize him. He's one of the senators of our country." Yun ang pagsisilbi. Walang drama, walang hiningi, a pleasure to serve. Hingin natin sa Lord na sana yung ating mga pinuno will just have that. It is a pleasure to serve. And they would have known greatness. Amen.